Maraming kuwento ang bumabalot sa ating kasaysayan, mga salaysay na ipinasa sa bawat henerasyon. Isa sa mga ito ay ang paniniwala sa isang dakilang kaharian ng Maharlika, isang sinasabing paraiso ng ginto, kapangyarihan, at mga maharlikang namumuno bilang mga hari at reyna. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang kuwentong kinagisnan natin ay hindi ang buong katotohanan? Ang mga Maharlika, sa totoo lang ay hindi mga hari. Sila ay bahagi lang ng isang mas malawak at mas komplikadong lipunan na mas kahanga-hanga kaysa sa mga alamat. Ang larawan ng Maharlika bilang mga dugong bughaw na nakaupo sa mga gintong trono ay isang alamat na nilikha sa modernong panahon, malayo sa tunay na istruktura ng ating mga ninuno. Ang katotohanan ay mas mayaman at mas kaakit-akit. Ang ating lipunan bago dumating ang mga Kastila ay may sariling sistema ng pamamahala, batas, at kaayusan na nagpakita ng talino at dignidad ng ating lahi. Hindi ito isang simpleng kaharian na pinamumunuan lamang ng isang uri ng tao, kundi isang komplikadong lipunan na may iba't ibang antas at tungkulin. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay pabalik sa nakaraan, hindi upang hanapin ang nawawalang kaharian, kundi upang tuklasin ang tunay na yaman ng ating nakaraan. Aalamin natin kung sino talaga ang mga Maharlika, at sino pa ang bumubuo sa makulay na lipunan ng ating mga ninuno. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan na mas kaakit-akit kaysa anumang katang-isip? Halika, tuklasin natin ang tunay na kuwento ng ating lahi. Ang kuwentong nakaukit hindi lamang sa ginto, kundi sa dugo at tiwa ng bawat Pilipino. Kung hindi hari ang mga Maharlika, sino ang nasa tuktok ng ating sinaunang lipunan? Dito natin makikilala ang mga Maginoo. Sila ang itinuturing na tunay na dugong bughaw o prinsipalya sa mga Tagalog. Ang pagiging Maginoo ay hindi basta nakukuha, ito ay minana. Sila ang mga pamilyang may dugong bughaw, ang mga angkan na nagmamay-ari ng malalaking lupain at kumokontrol sa kalakalan. Sila ang pinagmulan ng kapangyarihan at impluwensya sa loob ng isang barangay o komunidad. Ang kanilang yaman ay hindi lang sinusukat sa ginto o ari-arian, kundi sa dami ng kanilang mga alipin at lawak ng kanilang impluwensya. Mula sa hanay ng mga Maginoo, nagmula ang mga pinuno na kinikilala natin sa kasaysayan. Sila ang Datu, Raja, at Lakan. Ang isang Datu ay nagsilbing pinuno ng isang barangay, isang komunidad na karaniwang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. Kapag ang isang Datu ay naging napakalakas at nagawa niyang pamunuan ng ilang barangay, maaari siyang kilalanin bilang isang Lakan, tulad ni Lakan Dula ng Tondo, o isang Raja, tulad ni Raja Humabon ng Cebu. Ang kanilang pamumuno ay hindi lamang nakabatay sa angkan, kundi pati na rin sa kanilang katapangan sa digmaan, galing sa pamamahala at yaman. Ang kanilang tungkulin ay higit pa sa pagiging pinuno. Sila ay nagsilbing tagapamagitan sa mga alitan, tagapagpatupad ng mga batas, at tagapagtanggol ng kanilang mga tao laban sa mga kaaway. Ang kanilang mga desisyon ay may bigat at sinusunod ng buong komunidad. Ang mga Maginoo, kasama ang kanilang mga pamilya, ay namuhay sa karangyaan. May karapatan silang magsuot ng mga espesyal na kasuotan at palamuti na hindi lang basta masusuot ng iba. Sila ang sentro ng politika, ekonomiya, at buhay panlipunan sa kanilang panahon, ang tunay na naghaharing uri. Kaya sa susunod na marinig natin ang salitang royal, hindi ang mga Maharlika ang dapat unang pumasok sa isip, kundi ang mga Maginoo. Sila ang pundasyon ng pamumuno at kaayusan sa ating sinaunang lipunan. Pinatutunayan ng kanilang kwento na mayroon tayong sariling sopistikado at organisadong sistema ng pamamahala bago pa man dumating ang mga dayuhan. Ang kanilang pamana ay patunay sa marangal na pinagmulan ng ating lahi na nararapat nating pag-aralan at ipagmalaki. Ngayon, pag-usapan naman natin ang totoong kwento ng mga Maharlika. Kung hindi sila ang namumuno, ano ba talaga ang kanilang ginagampanan? Ang mga Maharlika ay kabilang sa tinatawag na mga malayang tao, pero mayroon silang espesyal na tungkulin. Sila ang bumubuo sa pangkat ng mga mandirigma. Sila ay bihasang sundalo na tapat na naglilingkod sa kanilang datu. Ang kanilang katapatan ay hindi lang basta-basta. Ito ay isang sagradong panunumpa na ipagtanggol ang kanilang pinuno at ang kanilang barangay hanggang sa huling hininga. Ang buhay ng isang Maharlika ay umiikot sa paghahanda para sa digmaan. Sinamahan nila ang datu sa mga pagsalakay o ekspedisyon, at sila rin ang nasa unahan upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo mula sa mga mananakop. Bilang kapalit ng kanilang serbisyo, mayroon silang mga pribilehiyo.
Isa sa mga ito ay ang pagiging malaya sa pagbabayad ng regular na buwis o tributo sa datu. Hindi sila nagbubungkal ng lupa para sa datu tulad ng ibang miyembro ng lipunan. Ang kanilang buwis ay binabayaran sa pamamagitan ng kanilang dugo at katapangan sa larangan ng digmaan. Bukod sa pagiging exempted sa buwis, ang mga maharlika ay may karapatan din sa bahagi ng mga nasamsam sa digmaan o yaman. Pagkatapos ng isang matagumpay na labanan, ang ari-arian, ginto, at maging ang mga bihag na kaaway ay hinahati. Ang datu ang nakakatanggap ng pinakamalaking bahagi at ang natitira ay ipinamamahagi sa kanyang mga mandirigmang maharlika. Ito ang kanilang gantimpala, ang bunga ng kanilang tapang. Dahil dito, ang isang maharlika ay nagkaroon ng pagkakataong yumaman at mapabuti ang kanilang katayuan sa lipunan batay sa kanilang husay sa pakikipaglaban. Mahalagang maunawaan na kahit sila ay ginagalang, ang mga maharlika ay hindi namumuno. Sila ay mga tagasunod ng datu. Ang kanilang kapangyarihan ay nagmula sa kanilang mga sandata at sa kanilang kakayahang protektahan ang komunidad. Sila ang mga bayani ng barangay, ang mga tagapagtanggol ng kanilang mga kababayan. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa mga korona at palasyo, kundi tungkol sa tapang, katapatan at serbisyo. Mga katangian na tunay na nagpapaging dakila sa isang tao, hindi ang kanilang titulo. Sa ating pagtuklas sa yaman ng ating kasaysayan, may isang grupo na tila misteryoso at bihira nating marinig, ang mga binukod. Kung ang mga maharlika ang tagapagtagdanggol ng pisikal na katawan ng barangay, ang mga binukot naman ang tagapagbantay ng kaluluwa at kultura nito. Ang binukot ay nangangahulugang maayos na iningatan o nakatago. Sila ay mga piling babae mula sa uring maginoo, mga prinsesa na literal na nakatago sa paningin ng publiko. Mula pagkabata, hindi sila pinapayagang tumapak sa lupa o maarawan. Bakit sila itinago? Ang layunin ay upang mapanatili ang kanilang kagandahan, kalinisan, at higit sa lahat, ang kanilang isip. Sa loob ng kanilang mga silid, hindi sila tinuruan ng mga gawaing bahay. Sa halip, ang kanilang mga araw ay ginugol sa pagsasaul ng mga epiko, sugidano ng mga awit, at mga kuwento ng kanilang tribo. Ang mga matatandang babae ng komunidad ang nagturo sa kanila ng libu-libong taludtod ng kasaysayan, mitolohiya, at mga ritual. Sila ang nagsilbing buhay na aklatan ng kanilang lahi. Ang isang binukot ay itinuturing na malaking kayamanan ng kanyang pamilya at tribo. Dahil sa kanilang kagandahan at katalinuhan, sila ay lubos na hinahangad ng mga datu mula sa ibang barangay. Ang pagpapakasal sa isang binukot ay isang malaking karangalan at nangangailangan ng napakalaking dote o bigay kaya. Nagsilbi rin sila bilang tagapamagitan sa mundo ng espiritu at mga tao, madalas na nangunguna sa mga ritual at seremonya. Ang kanilang mga boses, na sinanay sa pag-awit ng mga epiko, ay pinaniniwala ang may kapangyarihan. Ang kanilang pag-iral ay nagpapakita kung gaano pinahalagahan ng ating mga ninuno ang kanilang kultura at kaalaman. Sa panahong walang malawakang formal na sistema ng pagsulat, ang mga binukot ang naging sisidlan ng kolektibong alaala ng kanilang mga tao. Bagaman ang kanilang buhay ay puno ng pisikal na limitasyon, ang kanilang isip ay malayang naglakbay sa mga kuwento ng mga Diyos, bayani at hari. Sila ang mga nakatagong hiyas, hindi upang ikulong, kundi upang pangalagaan ang pinakamahalagang kayamanan ng isang lahi, ang kuwento nito. Sa ilalim ng estruktura ng lipunan, makikita natin ang mga alipin. Pero kapag naririnig natin ang salitang alipin, madalas nating naisip ang pagkaalipin sa kanluran, mga taong pag-aari ng iba, walang karapatan at nakakadena habang buhay. Gayunpaman, ang konsepto ng pagiging alipin sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila ay mas komplikado at mas makatao. Ang pagiging alipin ay madalas dahil sa utang, pagkakabihag sa digmaan o parusa sa isang krimen. Hindi ito isang permanenteng kalagayan. Mayroong dalawang pangunahing uri ng alipin, ang aliping namamahay at ang aliping sagwi-gwilid. Ang aliping namamahay ay may mas mataas na katayuan, mayroon silang sariling bahay at pamilya. Naglilingkod sila sa kanilang amo ng ilang araw lamang sa isang linggo. Kadalasan ay tumutulong sa bukid o sa mga proyekto. May karapatan silang magkaroon ng sariling ari-arian at hindi sila maaaring ibenta. Ang kanilang paglilingkod ay mas katulad ng isang serf o magsasaka sa Europa na may obligasyon sa kanilang Panginoon. Sa kabilang banda, ang mga aliping sagwi-gilid ay nasa pinakamababang antas. Nakatira sila sa bahay ng kanilang amo, walang sariling ari-arian, at maaring ibenta. Naglilingkod sila sa loob ng bahay ng walang bayad.
Ngunit kahit sa sitwasyong ito, mayroon pa ring pag-asa. Ang mga batas ng ating mga ninuno ay nagpapahintulot ng pagbabago sa katayuan sa lipunan. Ang isang alipin ay maaring makalaya sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanilang utang. Ang pinakamahalagang konsepto dito ay ang pagkaalipin dahil sa utang. Ang paglilingkod ay isang kontrata na may katapusan. Ang isang alipin ay maaring magtrabaho upang bayaran ang kanilang utang, o ang kanilang mga kamag-anak ay maaring tumubos sa kanila. Ang mga anak ng alipin ay hindi automatikong nagiging alipin habang buhay. Ang kanilang katayuan ay nakasalalay sa katayuan ng parehong magulang. Ipinapakita nito na ang ating sinaunang lipunan ay may sistema ng hustisya at mga batas na kumikilala sa dignidad ng tao, kahit para sa mga nasa pinakamababang antas ng lipunan. Ang paglalakbay natin sa nakaraan ay nagpapakita na ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lang isang simpleng kuwento. Ito ay isang masalimuot na tela na hinabi mula sa mga batas, kalakalan at ugnayan sa lipunan. Mula sa mga namumunong Maginoo, sa matatapang na maharlika, sa matatalinong binukod, hanggang sa mga alipin na nagkaroon ng pagkakataong umangat, bawat isa ay may mahalagang papel. Ang ating lipunan noon ay may sariling sistema, sariling dangal, at sariling kaayusan na nagpapakita ng likas nating talino at kakayahan bilang isang lahi. Panahon na para bitawan natin ang mga politikal na alamat na bumabalot sa salitang maharlika at sa ating kasaysayan. Sa halip na maniwala sa mga kuwento ng ginto at nawawalang kaharian, yakapin natin ang mas mayaman at mas totoong kuwento ng ating mga ninuno. Ang pag-unawa sa tunay na istruktura ng ating lipunan noon ay isang paraan upang mabawi ang ating tunay na pagkakakilanlan, isang pagkakakilanlan na hindi nakabatay sa katang-isip, kundi sa napatunayang kasaysayan. Ito ang tunay na ginto, ang tunay na yaman na dapat nating ipasa sa susunod na henerasyon. Ang napag-usapan natin ngayon ay isang sulyap lamang sa malawak at kamanghamanghang mundo ng ating pamumuhay bago dumating ang mga Kastila. Marami pa tayong dapat matutunan at tuklasin. Kung nais mong palalimin ang iyong kaalaman, inaanyayahan kitang basahin ang buong artikulo na inihanda ko. Doon, makikita mo ang mas detalyadong talakayan tungkol sa buhay, batas, at kultura ng ating mga ninuno. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay nito. Hanggang sa susunod, ako si Noel Landicho, nagpapaalala na ang pag-alam sa nakaraan ay susi sa pag-unawa sa ating kasalukuyan.